Good day mga kaagri. Today po ay nagpatulong na tayo kay Sir Samuel doon sa kabila sa paglinis ng ating lakatan sa mga kahoy-kahoy na hindi na natin kayang magampanan dahil sa dami na natin ginagawang task araw-araw. Ito po yung last natin tiniman. Kabago-bago pa lang makapag recover. Yan po. Puntahan po natin siya dun sa kabila. Okay. Yung kumpay natin, hindi pa nadala. Kumpay na naip yan. Ito yung yun kasi yan sa taas. Hindi na mga gampanan. So, linis na talaga yan. Itong mga area. Tinapay mo dyan, boss? Hindi yan, makuha kayam dyan, ha? Tuktok mo sa bag mo. Ito po yun, pinapalinis natin para makaano sa sikat ng araw yung saging. Dito na lang yan. Diyan, sulod bag mo lang. Yan po. Pag hindi po kasi nakuha yan, hindi makakahinga itong lakatan dito. So yun. Tapos ano, para baka dra? Pidi man ra. Pidi man. Ulong mga ko niya, no? Ulong mga. Alom na, lumakbo na. Hinay na yan lang eh. Aga, mas nibip sa loob lang. Yung sa banjing-banjing mo lang. Yung sa bro banjing-banjing mo lang. Alungi lang hindi mo matapas mga batiis mo eh. Hindi bagsak nga dali agad eh. Batang sa shore. Si. Oh, ayan. Mula po dyan hanggang po yan sa dulo doon yung lilinisin para makahinga na itong mga area dito sa pinakataas. Kaya kung makikita po ninyo halos yung saging nakakayuko papunta dito kasi hindi makahigop ng space at sikat ng araw dyan sa taas. So mamaya ipakita natin sa inyo yung finish work na yan dito na ito ay natumba na ito, nakuha na yan. And beside may mga tanim-tanim tayong mga isang line ng nyog dito eh. Diyan eh. Hindi lang makita na natabunan na ng mga kahoy. Iwan ko lang kung iba buhay pa. O ito po. May buhay pang isa dyan doon sa dulo mayroon pang buhayan doon. So maya po pakita natin sa inyo. Baka mamayang alas 12 o mamayang hapon ay tapos na yan dito. Kasi kahit sa dahan-dahan lang na gawa ni si Samuel, dahil wala masyadong malalaking kahoy. Ako na rin yung gumapas yan dati ng mga malalaki dyan. Pero ngayon, after 1 year, yun hindi na makalabas yung dulo ng saging, hindi na yan maganda. So ito yung natin so kaya dapat ito ay makuha yan para makahinga siya. At least lalaki ng konti yung bunga. Pag ganito, nako, wala, pati yung mga suckers niyan hindi niyan makakalabas ng okay pag hindi po nakuha yan. Hindi rin lalaki yung mga bunga kahit na anong dami ng fertilizer dito sa ilalim, hindi po lalaki. Ayan po, ganyan po kasi gusto ng saging, yung open po siya sa hangin, open na rin po siya sa
sikat ng araw. Yung problema mo lang kung open na rin sa bagyo. Yun po. Sikidugtukan po natin na itong ating video dito kung ano na yung magiging ganap na nangyari dito. Mamaya, puro ano na yan, nalaglag na yan, naputol na yan. So after 3 hours po, ito na itsura. More than half na po yung naputol na mga puno ng kahoy dito. So mayroon ng space talaga ng hangin at sikat ng araw dyan. So hindi masobrahan sa stress yung mga saging dahil sa kulang sa sikat ng araw. Ito na po yung mga nagawa ni Sir Samuel. Mamayang hapon malamang patapos na po ito. Kasi nga more than half na yung mga naputol ni Sir Samuel dito. Ito po. Oh. So yun. Ito yung malalanta na rin yan. Okay na yan. So dito yung mga dulo ng kawayan. Baka maabot na rin yung mamaya yung hapon. So yun po. Napakaliwanag na yan dyan pag nakuha na yan dyan. So ibig sabihin ay may ano na yung saging. May malaking space na dito. Yan, yan po. So yun, kung makuha pa yan hanggang dun, edi medyo magiging okay na yung kalagayan ng ating area dito. Nalanta na lang yan, ayos na. Yung isa nasagian ng dulo ng kahoy. Kukunin na lang natin pag may time. Hagdan lang kailangan dyan. So maglalans muna siya para may bagong lakas mamaya. So yan po, napakaganda po ng kanyang trabaho. Yung magiging 1 day na trabaho niya mamaya ay sulit na sulit. At talagang may tawag, may malaking may tutulong dito sa ating taniman. Ito na rin yung mga puno na talagang pasaway. Oh. So ito na lang natira mula dito hanggang sa dulo. More than half na yung natrabaho niya. Kahit na medyo pabanjing-banjing na lang ng konti, naku, magiging ayos na itong trabaho ni Sir Samuel. So yun, siguro ay pumunta doon sa housing ni Boss Nelson para mag-lunch muna kasi nga 11:45 na. Ay after lunch yan, babalikan niya yan. Siguro mga 3 o'clock tapos na yan. So sulit yung magiging trabaho niya sa isang araw. Matatapos talaga. Ayun mga ka-agri. So maraming salamat po. Yan po yung nagiging natin ngayong araw. Nagiging video. Nagpag-apas tayo ng mga kahoy dyan sa taas. Kasi sobrang mataas na. Hindi na makapag hinga yung ating mga lakatan dito. Kaya po yan yung mga dahon ng sanga ng kahoy pumupunta na sa top ng saging. So, syempre pati yung mga next sucker hindi yan basta-basta makakalabas, hindi magiging maganda yung sitwasyon. So ito yung magiging nangyari dito every year po, siguro once or twice papagapas yan. Magiging yearly routine yan dyan hanggang sa pati yung mga nyug dito ay makakalabas na at saka mabubuhay na. May namatay doon na nyug, i-plant natin. Pero yung mga naunang tanim dito, ito na po takunan dwarf yan, kaso nasa silong, hindi langhap, hindi makahinga ng diretso. So maraming salamat po mga ka-agri. Hanggang dito na lang muna itong ating video. Siguro mamayang hapon hindi natin napakita yung tapos ng trabaho dito. Mga alas 3 baka kasi early tayong makauwi. May dadalhin tayong konting lakatan, mga 30 kilos. So hindi na natin video yung mula doon sa dulo hanggang dito na tapos. Pero sigurado mamayang hapon, given the time, tapos pag ito na lang po yung natira mga ka-agri. Hanggang sa muli, maraming salamat. Itong yung kaibigan Agritechnics TV.
nagpapaalam muli sa inyo sa araw na ito at nagpapasalamat sa lahat ng mga avid follower natin sa YouTube. Maraming salamat po. I would like to grab to the opportunity to thank you all kasi po napakalaking tulong po ng inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga update dito para may pakita sa inyo yung current situation dito sa ating Lakatan Farm. Hindi naman ito sobrang ganda, hindi naman ito sabihin ganun ka ano talaga yung ating Lakatan, pero masaya lang po tayo. Kaya po natin na mapaganda to our best na magiging kabuhayan talaga. Ito kanina yung nabagi natin 8 hands, yung isa doon 8 hands din. Yung mga unang bunga na galing ng summer o liliit ganyan lang po siya kalaki. Pero alam po natin na sa presyo walang problema. Pero yung mga nagbubunga sa ngayon from this time, alam natin magiging magaganda at malulusog kasi talagang na-ready sila sa rainy season. May tubig na silang hinihigop, di gaya dati na walang tubig. Kaya po ito mga nauna itong nabaging yung summertime. Nako, tiliit ng bunga. Pero okay lang po yun, kahit na ganoon ng kalaki yung mga bunga. Masaya na tayo as long as yung presyo 65 per kilo sa hilaw. Nako, okay na tayo doon. Makapag-net lang tayo ng 400 to 300 kada puno, okay na tayo kasi maliliit naman yung bunga. Pero yung mga next na magbubunga dyan sa ilalim, alam po natin mga ka-agri, magbibigay ng magandang harvest sa atin pagdating ng araw. Sana lang huwag bagyuhin, huwag daanan ng mga malalakas na hangin para hindi po sila matumba mga ka-agri. At yung isang area pa natin doon, yung fifth expansion doon, yun, magbubunga na rin yun siguro mga 2 months from now. So pasalamat lang tayo talaga sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. So hanggang dito na lang once again. Agritechnics TV po. Maraming salamat po. Lunch time na. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Happy farming. Thanks for watching.